Unti-unti ko na nga palang napapapogi itong nabili kong nakatambak na Yamaha Sniper 150. Sa sobrang daming paliting pyesa kasi nito, inayawan na lang ng dating may-ari. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ginawa ko para mapapogi ulit to. Bale, ito na nga pala yung pang-5 araw ng pagpapapogi ko dito kay Project Snoopy. Medyo nagkanda delay lang ako sa pagbubuo nito, kakaantay ng ibang pyesang isasalpak ko sana. Pero dahil maraming nag-aabang sa magiging itsura nito, kaya ngayong araw itutuloy na ulit natin yung pagpapapogi rito kay Snoopy. Kaya ngayong umaga nga pala, dinala ko na rin tong gulong, pati yung mags dito sa vulcanizingan para may pakabit na natin. At dahil nga malay concept yung gagawin natin dito, kaya CNC mags nga pala ikakabit natin. Medyo nagnipis nga pala tayo bahagyan ng gulong para mas magandang tignan yung pagkakalapat dito sa mags. Kaya pagkalagay nga pala ng pito dito sa loob, isinalpak na rin tong gulong. Mano-mano lang nila nilagay yan para hindi na kailangan sikwatin yung mags. Kaya dito nga pala ako lagi nagpupunta kay Taropa dahil hanggat kaya nilang unatin, inuunat lang nila gamit yung kamay para hindi na magasgasan yung mags. At nung naisalpak na nga pala tong dalawang gulong, umuwi na rin ako para may kabit na rin natin dito kay Snoopy. Pero naalala kong hindi pa nga pala nalilinis yung throttle body nito dahil tinakluban lang natin ng plastic nung nakaraang video. Kaya nung natanggal ko na nga pala yung dalawang tornilyuhan sa manifold, inisprayan ko na nga pala to ng carb cleaner. At sa sobrang daming libag dito sa loob, kada spray natin, unti-unting tumutulo kasama yung libag. Binilan ko na nga rin pala to ng bagong spark plug dahil sa itsura pa lang nitong luma, parang alanganin na rin gamitin. Kaya nang nahugot ko na nga pala tong luma, tinanggal ko na rin sa box tong bagong ikakabit natin. Dahan-dahan ko nga pala yung pinasok gamit yung kamay ko hanggat sa sumagad sa thread. Saka ako hinigpitan maigi nung nakita kong makapit na talaga. At noong napatuyo ko na nga palang maigi tong throttle body, kinabit ko na rin to dito. Ibinalik ko lang yung dalawang mahabang tornilyo na binaklas natin kanina. Saka ako ginamitan ng T-wrench na 8 para maigpitan maigi to. Tapos kinuha ko na nga rin pala tong tipos, nilagyan ko na rin ng grasa tong mga bearing para siguradong hindi basta-basta kalawangin. Mukhang kapapalit lang din naman ng ball race nito dahil wala pang kalawang tsaka bago pa yung mga grasa kaya dinagdagan ko na lang. Kaya after ko nga pala mailagay yung bearing, isinalpa ko na nga pala yan dito sa batalya. Meron din nga pala yung ball race dito sa taas bukod pa yung nasa baba kanina. Kaya pagkatapos ko nga pala dagdagan yung mga grasa, ikinabit ko na nga rin pala tong ring tapos yung lock. Inikot-ikot ko lang yan maigi hanggat sa bumaba dito sa ilalim ng thread. Kaya nung naisagad ko na nga pala yung unang lock sa baba, ito naman pangalawa ikinabit ko. Tapos noong hindi ko na nga pala kayang ikutin gamit yung kamay ko, saka nga pala ako kumuha ng flat screw tapos pinukpok ko lang yan pa clockwise. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakabit natin ng tipos, kinuha ko na nga pala tong front shock. Bale nakalight yan nga pala tong gagamitin natin tapos medyo binuka ko lang tong tipos para pumasok tong shock sa taas. Naka magic lowered na nga pala tong inner tube kaya hindi ko na masyadong tinaas yan. Titignan ko na lang kapag naikabit ko na yung kaha kung sakto lang yung pagkakataas. At nung nailagay ko na nga pala yung kaliwa, itong kanan naman, ganun lang din ginawa ko. Binuka ko lang ng bahagya tong tipos para pumasok to. At para may tayo na nga pala ulit natin to si Project Snoopy, kinuha ko na nga pala tong pinapowder coat natin na handlebar, isinalpa ko na rin. May mahabang tornilyuhan nga pala yan dito sa pinaka-leg niya, yan yung nagsisilbing lock niyan para hindi gumalaw. Buti na lang dumating na nga rin pala tong center stand, pati yung ehe, para kahit papano makakapagtayo na talaga tayo ngayon. Kaya pagkatapos nga pala nating i-unbox, kinuha ko nga pala yung rubber stopper nitong luma, ito yung ikakabit natin sa bago. Kapag wala kasing ganyan, lalo kapag tinanggal mo sa pagkaka-center stand, ito yung tumutunog na bakal sa bakal. Medyo nakakairita din yung tunog noon, kaya mas maganda talaga na may ganito. At kung napanood nyo nga pala yung date nito, na stock up na to dito sa batalya, kaya ang ginawa kong diskarte, pinutol ko na lang ng grinder. Kaya bago ko nga pala nilagay yung shop, nilagyan ko muna ng grasa para siguradong hindi basta-basta kalawangin sa loob. Bali gumamit nga pala ako rito ng mas malaking disc, TRC brand nga pala to isasalpak natin. At para may konting din nga pala to si Project Snoopy, gagamit nga pala tayo ng GR5 na disc board. Hindi pa man ikakabit dito sa harapan, pero medyo nakikita ko na yung magiging tindigan nito. Gagamit nga pala tayo dito ng titanium para dito naman sa hub and mile, ito yung magsisilbing spacer. Kaya nung nailapat ko na nga pala dito sa front shock, saka ko nga pala sinalpak tong GR5 na front axle. Bagya ko nga palang pinukpok ng rubber mallet para lang sumagad dito sa dulo yung axle at hindi rin magasgasan tong GR5. At dahil nalalapit na nga pala yung pagbabalik ng makina nito, kailangan maikabit na rin natin tong swing arm. Pero bago natin isasalpak to, bagya ko nga palang nilagyan ng grasa tong mahabang ehe. Kaya pinwesto ko na nga pala yung swing arm, buti na lang saktong-sakto yung pwesto dito sa batalya. Kinuha ko na nga rin pala tong monoshock, bali may baso nga pala yung gagamitin natin para dagdag performance at mas maangas tignan. Medyo naging chapsoy lang yung mga bolts natin sa part na to dahil kulang-kulang kasi yung mga nabili ko. Dito talaga naglalabasan yung kulang, lalo kapag oras na nasalpakan, saka mo lang malalaman na kulang-kulang yung nabili mo. Kaya kung may plano rin kayo bumuo ng mga ganitong klaseng motor, mas maganda na sobra na yung mabili nyo, pwede nyo pa kasing magamit yan. Kadalasan kasi sa pagbibuild, mga spacer, tapos mga bolts yung madalas na nagkukulang. At pagkalagay ko nga pala ng rubber damper dito sa mags, kinuha ko na rin tong nabili kong CNC na
na plunge. At dito nga pala sa parte na to, medyo ng problema ako. Yung nabili ko kasing rear sprocket, 6 yung butas. 4 lang kasi dapat kasi yun yung nandito sa plunge hub. Pero para maituloy na natin yung pagbabalik ng makina dito sa Batalya, kung ano lang yung pwede ko isalpak, isinalpak ko na rin. Nakabili nga pala tayo ng CNC na adapter. Ito muna yung nilagyan ko ng tornilyo. Bitin din sa GR5 na bolts, kaya yayabangin white bolts na lang nilagay ko rito. Pero matatakpan din naman kasi ito ng disc. Kaya nung naiayos ko na nga pala yung paglalagay nitong rear disc, ikinabit ko na nga pala yan dito sa swing arm para makita na natin yung tindigan. Hindi pa man tayo nangangalahati ng mga pyesang ikakabit natin, pero nakikita ko na talaga maganda magiging resulta. Masarap sigurado sa pakiramdam, lalo kapag nakita na natin yung finished product nito ni Project Snoopy. At after ko nga pala mailagay yung gulong sa likuran, kinuha ko na nga pala tong makina para mapagbati na rin natin sila nitong Batalya. Pero nilagyan ko muna nga pala ng grasa itong 3 ehe na ikakabit natin dito. Bale yung diskarte ko nga pala sa pagbabalik ng makina nito, inuuna ko dito sa baba para kapag nailagay na yung mga ehe, konting angat na lang. Hindi rin kasi biro yung bigat nito, lalo kung mag-isa ka lang magbubuo. Siguradong kapag nabitawan mo yan, kahit ganito lang kataas, siguradong mapapakamot ka sa ulo, pwede kasing mabasag yung makina. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung 3 ehe, kinuha ko na nga pala yung nut nito, ginamitan ko na ng impact para siguradong maigpit yung pagkakalagay. At ito na nga pala yung mga naikabit natin na pyesa. Abangan nyo yung susunod na video, marami pa tayo isasalpak. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 5 nito ni Project Snoopy. So medyo na-delay lang tayo ng bahagya dahil sa pag-aantay natin dumating yung ibang pyesa. Pero ngayon, kahit papaano, ito na nga pala, naitayo na natin to si Project Snoopy, naikabit na rin natin yung makina, tapos yung mags, yung swing arm, tong monoshock, yung front shock, yung disc. So ayun, pansamantala dito muna to nagtatapos dahil medyo hinapon na rin tayo. And bago nga natin to tuluyang tapusin, konting update lang para dun sa ipapamigay natin na Suzuki Smash sa mga gusto magkaroon ng motor pero wala kayong ipon. Baka ito na yung kasagutan sa hiling nyo. Check nyo lang yung comment section, nandyan na kung paano yung gagawin nyo. Right? So ito nga pala kailangan gawin nyo para nga magkaroon kayo ng chance na mapamanahan ng Suzuki Smash this coming November katapusan. So basic lang yung gagawin mo rito kung bago ka lang. Pindutin mo lang tong register. Basic info lang naman ilalagay mo dyan, contact number mo, tsaka iba pang detalye, password, tsaka OTP. So kapag nakapag-sign up ka na, punta ka na dito sa login, pindutin mo lang yan. So ito na yung makikita nyong homepage nitong Ace Game kung naghahanap kayo ng paglilibangan. Tapos kung may mga pabarya-barya kayo dyan, ayan, napakarami nyong pwedeng laruin dito. Iba't ibang laro rin yung meron. May Animal World, Benz and BMW, Baccarat, Auto Roulette, Dreamcatcher at kung ano-ano pa. Tingin ko nasa ano siguro yung laro rito, higit 50 kasi sobrang dami talaga. Then sa mga magtatanong kung paano kayo makapaglagay ng pondo rito, ayun nga, kung gusto nyo maglaro, ayan, pindutin mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito dahil may pagpipilian ka naman dyan, nasa sayo na yan. So kapag nakapaglagay ka na ng pondo, ayan, pwede ka nang maglaro. At ito yung madalas kong nilalaro rito, itong Dragon versus Tiger. Ayan, pindutin mo lang, sabay quick start. So basic lang to, pipili ka lang dito sa baba kung magkano yung gusto mo itaya. Pwede 5 piso, pabarya-barya lang, pwede rin 10, 50, pero tayo subok tayo ng 5 piso dito sa Dragon. So kapag mas mataas na baraha tong tinaya natin, itong Dragon versus dito sa Tiger, automatic mananalo tayo ng coins. Dito yung makikita sa baba yan. Yan yung pwede nyong ilabas dito sa game. So ayan na, 4, tsaka 8. Siyempre mas mataas yung 8, kaya talo tayo ng 5 piso. So ganun talaga dahil password yan lang tong laro na to. Kung gusto nyo pang mamili na ibang laro, eto pindutin nyo lang to. Ayan, pili lang kayo dyan. Napakarami naman pagpipilian. Tapos kung sakali naman na medyo buenas kayo sa akin, kung malaki-laki na yung napanalunan nyo, syempre pinakamaganda, ilabas mo na yan. Click mo lang itong withdraw dito sa baba. Tapos dito mo ilalagay kung magkano yung gusto mong i-out dito sa laro. So ganun lang ka-basic, di ba mga sir? Pero ito, bawal na bawal sa minor at libangan lang to. Yung mga kaipon-ipunan nyo, wag na wag nyo nang ilalaro. Then ayun nga, kapag nakapag-register na kayo dito, ilapag nyo lang dyan sa baba yung SS katunayan na naka-register na kayo. Tapos abang lang kayo sa live natin sa November 30. Right?